Nagpaabot ng isang seryosong panawagan si Barangay Paco Kagawad Rodney Ochia sa lahat ng mga nagmamay-ari ng aso sa kanilang lugar na maging responsable at itali ang kanilang mga alagang hayop. Ito'y matapos maaksidente ang isang motorista sa kahabaan ng barangay matapos masagasaan ang isang aso. Hindi pa batid sa ngayon ang kondisyon ng driver at ang asong nasagasaan. Ayon kay Ochia, hindi na dapat hintayin pa na magkaroon ng aksidente bago umaksyon ang mga amo. Binigyang diin ng opisyal na bagaman mahalaga ang pagkakaroon ng alagang aso, hindi dapat ito maging banta sa kaligtasan ng ibang tao o maging sanhi ng galit sa komunidad dahil sa mga asong gala na nasa mga kalsada. Ipinaalala ni Ochia na ang aso mo itali mo policy ay hindi lamang isang simpleng pakiusap kundi isang mahalagang bahagi ng Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007. Sa ilalim ng batas na ito, ang mga irresponsableng amo na hinahayaang gumala ang kanilang mga alagang aso sa mga pampublikong lugar ay maaaring maharap sa kaukulang parusa. Ang mga lalabag ay posibleng magbayad ng multa na aabot hanggang 25,000 pesos. Depende sa bigat ng pinsalang maidudulot ng kanilang alaga. Sa kasalukuyan, marami pa ring ulat ng mga asong nakakawala na naglalagay sa panganib sa mga naglalakad at mga motorista sa loob ng barangay. Maliban dito, dahil sa kanilang kapabayaan ay nalalagay din sa alanganin ang bahay ng mga alagang hayop na parehong dapat bigyang halaga. Nanawagan ng pamunuan ng Barangay Paco sa kooperasyon ng bawat isa upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Layunin ng kampanyang ito na mabawasan ang kaso ng kagat ng aso at mga aksidente sa kalsada. Joan Oranio, NDBC Bida Balita.